The light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Men and women should be informed in regard to the human habitation, fitted up by our Creator as His dwelling place, and over which He desires us to be faithful stewards. Ang ganda, Dok, di ba? Binanggit niya sa testimony, volume 7, 135, 136, na ang prinsipyo ng health reform ay para sa ating kaligtasan, for Yes. our salvation and for the salvations of the world. Yes. E paano mo itatago ito? At kung atin namang uugatin itong word na pagbabago ng pangkalusugan sa Tagalog o health reform, ito yung pinakatatak ng isang merong presensya na nanggaling sa kaitaasan dahil ang Biblia ay punong-puno ng pabalita ng pangkalusugan. Hindi naman sa Panginoon ng karamdaman eh. Nanggaling yan talaga sa kaaway eh. Yes. Siya yung originator niyan eh. Sa page 60 ng Healthful Living. Kaya kung titingnan natin at maintindihan natin, pag sinabi nating pangkalusugan, ito may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Kaligtasan sa karamdaman at kaligtasan sa ating spiritual na kabuhayan dahil yung ating mind o yung ating spirituality ay nakadepende doon sa katayuan na dapat ang tao ay ma-attain niya yung restorasyon ng ating pangangatawan. Kaya nga merong physical restoration and mental restoration para magkaroon tayo ng spiritual, sanctification. Kaya kung titingnan natin talaga, isang uri ng rekado ito na hindi mo pwedeng bawasan. Hindi po pwedeng sasabihin mo sa sarili mo na nandun ka na sa sanctification process. Pero ang point kaya nga binanggit ni Sister White sa Testimony Volume 7 ulit, 135 hanggang 136, na the food that God gave to Adam and Eve is the best food Amen. to reach sinless state. Amen. Hindi ba ito yung righteous bypass? Yes. Sanctification. Yung kabanalan na binanggit sa 1 Peter 15 and 16. Na binanggit din yan sa Titus 2:11. Na ang biyaya pala, nakaloob, ay kapangyarihan para gawin mo at mabago yung buhay mo. Na magkaroon ka ng tinatawag na halimbawa ng kabanalan. So pag pinag-usapan natin dito yung biyaya ito ng lakas ng Panginoon na bibigyan kanya ng pagsunod. Hindi atin yung pagsunod. Sa kanya rin yan. Yes. Pero ang tanong, magkakaroon ng pagkakaiba. Kung dating pasaway ka sa katawan mo, bibigyan ka ng Panginoon ng liwanag ng pangkalusugan at i-empower ka niya para magawa mo yung bagay na hindi mo nagagawa at pag lumusog ka na, ito yung blessing na ibig ng Panginoon na makuha ng mga mananampalataya. At hindi ito nakakonfine sa mga Adventista. Yes, it's for everyone. Pag-aari ng Panginoon ng pangkalusugan, kaya walang karapatan ang sino man na itago. Dahil pag itinago mo yan, meron kang kapananagutan. Yes. Kaya nga kanang kamay. Ihatid natin sa kinauukulan para magkaroon sila ng kalinawan ng kanilang kaisipan. At kung ito'y makuha nila yung benepisyo, maintindihan nila ang banal na kasulatan. Amen.